Kasama ngayon, kasama natin. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ng Propeta Isaias, narito ang sugo ko na aking ipadadala mo na sa inyo. Kaya handa niya ang inyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilan. Yan na rin ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga pilig na landas na kanilang lalakaran. At dumating na sa ilang siguan ng tagapagpautismo na nangangaral. Pagsisihan nyo at kahitan ng inyong mga kasalanan at pagpautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Oteya at taga-Jerusalem ay sa punta kayuan. Ipinahid nila kanilang mga kasalanan at sila yung pinautismohan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay ati sa balahibo ng kamilyo at balataman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanilang mga pagkain ay balang at pulot o kyutan. Ito ang pinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay hindi na makapangyayari sa akin. Hindi na ang para dapat tumukod at magdalas man lamang kung namin ang kanyang sandalyas. Pinapautismo ko kayo sa tubig, ngunit mapautismo niya kayo sa Espiritu Santo. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Ang maraming Diyos na sa langit, salamat po sa pagkakataon ng muli, pinagkaloob sa amin na aming marinig at mapagbulan-bulan ang inyong mga salita. Kami ay nagpapakumbaba at patuloy na dumudulog sa iyo na humihingi na napatawaran sa aming mga kasalanan upang maging kami banal at matulig sa iyo na kapal. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, kayo po magsalita at magpahayag sa amin ng iyong karunungan upang sa gayon ay aming matutunan ang katotohanan mula sa iyong pagpapahayag ng mga salita. Ulitin mo ang iyong ikot at pagpalain mo kami lahat ng kuhan ng dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pag-aralan ngayong umaga ay yung kahalagahan ng pagpapatawad. The meaning of forgiveness. Last week, ang ating message ay the meaning of repentance. Sa Bible, kapag mayroon kayong nabasa ang repentance o pagsisisi, ang kasunod nun ay pagpapatawad. There are no forgiveness without repentance. Walang kapatawaran kung walang magsisisi sa mga kasalanan. Ang kahulugan ng pagpapatawad ay paglipas ng galit sa isang nagawa ng kamalian. Ang hindo ng pagkaakusa ganito man. At paghinto ng nararamdamang galit tungkol sa mga bagay. So, kasi ito yung mga nagbibigay ng pait sa ating puso. Ito yung nagbibigay ng mga hadlang pait. Tayo ay hindi tayo makahon doon sa kalagayan na tayo nagpapaglalang ng iyong pagigatan. So, medyo sinasabi ng pagkakuloy ng pagkakatawa ay yung sa kanyang kahulan. Matanda na ang mga magulang ni Juan Bautista nang siya ay pangayak. Kaya maaaring namatay na sila sa kanyang kabataan at siya ay namakit sa desierto ng Judea. Kaya ito yung background ni John the Baptist. Lumaki siya sa desierto ng Judea sa pagitan ng Jerusalem at ng dagat ng Bataan. Kaya yung Bible na sabi niya ay yung kanyang damit yung kanyang palapat sa kayo ng kanyang sinturong ay kalat na kayo. So, yung kanyang suota pagkat siya ay lumaki sa ilan. Nangaral si Juan tungkol sa darating pagdating ng Mesiyas kung siya ay may 30 taong gulang na. Ang pagsasigawan niya ng pagbabautismo sa lahat ng luwala
pagsisisi sa kanilang kasalanan, ang naging tatak niya, kaya siya tinatawag o tinawag na tagapagbautismo o Juan Bautista. Ang Diyos ang nagagawa ng pagpapatawad sa sino man nagsisisi. So, nung itinahayag ni Juan Bautista yung pagsisisi sa kasalanan, ay ginamit niya yung bautismo. Yung bautismo. Meron po merong illustration na tinatawag doon. Merong paglalarawan, bakit bautismo? At why baptism is needed to emerge. Bakit kailangan lubog ko sa tubig? Yung tinatawag na bautismo. Ang paglalarawan doon ay parang yung gamit natin na nilalabahan, di ba? Nilulubog ko sa tubig. Yung tubig kasi panghugas yun o panlinis. So the same picture of the forgiven man, kasi nalaman mo nung tao na tinatawag na Diyos, ibig sabihin, inilinis yung kanyang kasalanan. Kaya napakahalaga nun na makita natin that the blood of Christ used to cleanse our sin, hindi para takpan. At ito na doon sa Old Testament na tinatakpan sa iyong kasalanan ng araw. Sa bagong tipan, nililinis. At yung bautismo ay ginawang tatawag kung paano nililinis ng Diyos yung kasalanan natin sa kanyang harap. Para tayo maging banal at dapat sa kanya. At ang nagagawad ng pagpapatawad ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Si Juan Bautista. Bagaman at sinabi ng Bible na sa kanya ino-confess ng mga tao yung kanilang mga kasalanan, sumalit ang Diyos at nagagawad ng kapatawaran doon sa mga tao na humingi ng pagpapatawad. Pag-aralan natin yung kahulugan ng pagpapatawad ng Diyos. Next slide, please. The meaning of forgiveness. Yung kahalagaan nito, yung kahulugan ng kahalagaan na pagpapatawad ng Diyos. Sabi doon sa verse 1 hanggang verse 3 ng ating text ko, God prepares the way. Inihanda ng Diyos ang daan. So bago dumating ang Panginoon Kristo, ay meron na ako nagpapahayag na siya ay dadating. In the Old Testament, from the book of Isaiah, ay pinapahayag na rin ng Mesias. Itong panahon ngayon ng eleksyon, di ba minsan makakarinig kayo ng tulog ng tambol na sa kalsada? May tambol, may tulog kayo iba, may mga sawang kayo iba. Pagkatapos darating na yung kandidato, hinugyan nila yung doon. Ganito ginawa. Bago dumating si Jesus, nagpadala siya ng kanyang sugo para ipahayag. Para sabihin na mayroong darating na tagapagligtas. So ngayon, yung naging papel ni Apostol Juan o ni Juan Bautista. Unawain na ang ministeryo ay nagsisimula pa lamang sa lumang tipan. Ipinapahayag ni Propeta Isaiah sa tungkol sa pagdating ni Jesus na anak ng Diyos. Ang mga talata ay nagsasaan dahil tungkol sa pagpapahayag ng Mesiya, ang disyerto at ang tungkol sa Panginoon. Basahin natin yung Isaiah chapter 40 verse 3 to 4. Isaiah chapter 40 verse 3 to 4. Ganito ang sinisigaw ng isang pinig. Kaya dahil nyo ang daraanan niya, umisip lang. Buwa kayo ng mga tuwid na landas na kanilang lalaparan sa ilang. Tampakan niyo ang mga libis, patayin ang mga bukol, at pantayin ang mga makumpakong daan. Mahayag ang kalawalatian ni Yahweh at makakita ito ng lahat ng tao. Siya ang mismo ang Isaiah ito. So, ibigay na tayo po Isaiah, pati Isaiah. God proclaim the coming of the Messiah. Binahayag na. So, hindi basta lumitaw lang si Jesus. Hindi basta dumating lang dyan si Jesus. Meron lang naunang proclamation
ngayon na may darating na tagapagligtas. Kaya lang, nagpapalasin si San Juan yung sinasabi ko sa Matthew chapter 24 na maraming darating magpapanggap ng Mesiyas Kristo. Kaya naparating yung mga pagkakalala yung mga kandidato sa eleksyon no? Na hindi lahat ng nagpapahayag ng mga pangako maglilingkod ng totoo. Dahil pangako ng mga politiko, di ba? So ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, nakalungkot yung sitwasyon. Bakit? Kasi ang dami na nagpahayag. Sila yung Kristo, sila yung pinapagligtas, sila yung Mesiyas, sila yung daan. Makikita natin na isa ang tinutukoy ng Biblia na Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya lang, hindi tayo pwedeng maligaw sapagkat meron na nagpahayag na darating ang Kristo. Doon pala sa lumang iba, sinabi na ng Diyos doon sa mga Israelita na meron ako ipapadala. At nangyari yun doon sa panahon ng bagong iba. Tapos na ang mga Israelita ay makapasok doon sa Kanaan at tanggapin nila yung mga kautusan ng Diyos. Dumating ang ating Panginoon sa Kristo at ipinahayag ang tungkol sa kahayaan ng Diyos. Number 2, ginamit ng Diyos ang bautismo ng pagsisisi sa verse 4 and verse 5. Nangalan sa iwan ng bautismo at pagsisisi. Ibig sabihin ng bautismo ay nagpapahayag ng pagsisisi. Hindi na bago ang bautismo sa mga tao. Dahil ang alam na ito ay para sa mga hindi na bagong malalang mga kailangan at hindi nila natin pati sa mga inapuho ni Abraham. Ang kanilang nakailangan magsisi at pag-bautismo. During the time of the Old Testament, walang ginagawa ng bautismo